Good morning sa ating lahat. Pili po ba natin palagpakan ang ating Panginoon? So, masayang araw sa linggo ito sa bawat isa. So, the advent of Jesus Christ or the coming of Jesus Christ, ito yung ating pinag-aralan sa about a heart full of joy. Ang puno na magkaroon tayo ng kasiyang puno sa ating mga puso. Ano po? So, isang magandang bagay po sa buhay ng isang tao yung lagi kang mayroong kasiyahan. Okay? So, sa lahat ng mga sumusubaybay, magandang umaga sa inyo. Tayong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Salamat sa inyong pagsasawa na pagsubaybay at ang aming hangad ay pagkakaragdagan po sa inyo ito na ating pinag-aaralan na salita ng Panginoon. Amen? Okay. So, dahil ang Pasko ay malapit na at nung nakaraan ay nag-aral tayo about the readiness of sa pagbabalik ng ating Panginoon, ay kinakailangan masaya tayo. Amen, no? So, sa umagang ito ay meron po akong gusto itanong sa inyo. Paano po yung isang tao pag nasalubong ninyo at initian ninyo at hindi siya umitim? O di kaya yung isang tao nasalubong ninyo, binatin nyo, o kinawayan ninyo, at walang response sa inyo. Anong nararamdaman ninyo? Hindi ba? Hindi, ano yung naiisip ninyo pag nakasama mo naman? Tapos inimikan mo, tapos hindi umimik sa inyo. Anong sign pag ano? Kasama na naman daw. Okay? Sa part ng isang tao na binati mo, siyempre mag-iisip ka. Pero alam niyo po ba, ang isang tao, pag hindi po siya umimik, parang yung sinyalis niya ay mayroon siyang galit sa iyo. Tama ba? Ano ang rason at dahilan bakit hindi siya umimik? Tama? Tama yung sinabi ni Brother Odell na pag hindi nag-response, nakakasama talaga ng loob. Di ba? Kasi ginawain mo naman, pinansin mo naman, pinansin mo naman. Okay? So, gusto ko lang po niyang itanong sa inyo, alam ko mayroong naglalaro sa isip ninyo yan, pero based doon sa aking pagtatanong sa ganyan, tingnan natin ngayon kung ano yung pipiliin gamot sa bagay na tinanong ko sa inyo. Patungkol dito sa ating pag-aaral. Amen, no? And then, i-welcome natin ang ating kapatid, si Brother Josephos. At palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya sapagkat matiwasay siya na bumalik, matiwasay siya na hinatidon at sa pagbalik niya sa kanyang pamilya ay matiwasay. Okay, Sister Alangre, kaya uwi po? 16, okay. So, may darating pang isa. Okay. So, once again, sabi natin ay isang pusong puno ng saya. At sa ating Panginoon, gusto niya na lahat ng tao ay masaya. Ayon ng Panginoon na tayo ay mayroong pagkagaling, samaan ng kalooban, sapagkat sa the advent of Jesus Christ, yung kanyang purpose talaga, ang lahat ay dapat mayroong maging masaya ang lahat. Tama po? Okay. So, pag-aralan natin ngayon, sabi dito, having a joyful heart is always forgiving. Ano, stretch na. Dapat, pag lagi kang mayroong masayang puso, magkakaroon ka ng masayang puso, kung ikaw ay lagi nagpapatawad sa iyong mister, nagpapatawad sa iyong misis. So, alam po ninyo, kapag hindi ka nagpapatawad, masaya ka ba? No, di ba? Kaya yung taong kinawayan mo at hindi ka inimikan, apektado ka. Ano kaya? O, di ba? Ang taong lagi hindi bukas yung puso sa pagpapatawad, hindi niya kasama si Jesus. Totoo yan. Kasi, kapag kasama mo ang Panginoon, ikaw ay lagi nagpapatawad, hindi ka niya tuturuan na huwag kang magpatawad. Kaya mo lang turo, Diyos, na huwag kang magpatawad. Di ba? Mga kapatid at kaibigan, yung spirit of Christmas, ang diwa ng Pasko is kinakailangan ikaw ay marunong magpatawad. Kung kaharap mo man pagdating ng pag-iniwang masasarap at pagkain at mayroong isang taong hindi marunong magpatawad, Brother Gaya, hindi masaya.
Tama? Hindi masaya yung Pasko, hindi masaya na iyong makasama ang Panginoon sapagkat mayroon kang mabigat na bagay sa puso mo. Dapat mawala siya. Yan yung nagkakaroon tayo ng lack of joy. Imbis na dapat masaya ang lahat, pero mayroong isa na hindi maganda yung loob. Tama ba na rin? Nadamay ka eh. Nagsama ka rin ng kaloob. Nadamay tayo. Di ba? Kaya sabi niya, having a joyful heart is always forgiving. Ang pagkakaroon na puso na laging mapagpatawad ay lagi tayo mayroong masayang puso. Let's be forgiving. Maging magpapatawad tayo. Tama mo? Ulitin ko. Kapag ang isang tao po ay hindi marunong magpatawad, wala sa kanya si Kristo. Totoo. Sa isang buhay Kristiyano, kasama po lagi yung nagpapatawad ka. Kapag ang tao hindi nagpapatawad, sinyalis po yan na wala sa kanya si Kristo. Kasi hindi siya marunong magpatawad. Sa aking buhay, nagagawa man, automatic wala agad kasi naiintindihan ko kung ano yung sitwasyon. Kapag ang Kristiyano naiintindihan niya yung bawat sitwasyon at naiintindihan niya yung sinasabi ng salita ng Diyos, kapatid at kaibigan, kahit ngayon mismo may pumukol sa iyo ng hindi maganda, mapapatawad mo agad sapagkat naiintindihan mo yung salita ng Diyos. Hindi kailanman magtuturo ang Diyos na huwag kang magpatawad. Lagi siyang nagtuturo na ikaw ay magpatawad. Tama po? Okay, so bago natin yan ipagpatuloy, again ha, maging mapagpatawad. Lalo na ngayong malapit na yung Pasko. Di ba? Ano yung saysay ng 25 na mayroon ka namang sama ng loob sa asawa mo na lalaki? Okay, so sige po, tayo po lahat ay kabayo. At magbabasa po tayo sa aklat ng Matthew 25. Matthew chapter 6. Namali ito, hindi ko na napalitan yung hindi ko napalitan yung verse niya. Sa Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Sorry hindi ko pala napalitan yung niya. 14 to 15. Okay, Matthew chapter 6, 14 to 15. Ito po yung napapaloob sa talata. Si Amen kung kayo po ay naririyanan. Okay, kung kayo po ay naririyanan, please, na lahat tayo ay magbasa. Sabi po dito sa aklat na ating babasahin, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin kayo ng mga nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa iyo, hindi rin kayong patatawarin ng iyong Ama. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan, narito Diyos kami, na tulungan po ninyo Diyos kami, Panginoon. Yung bawat inaaral po namin ay aming maisabuhay, Panginoon. Hindi lang, masaya lang pakinggan, kundi, Lord, naway ito Diyos ay magbigay daan sa amin, Panginoon, lalo na ito nga binasa ngayon, na Lord, tulungan niyo kami na matuto, turuan kung paano kami lagi na magpapatawad, Panginoon. Sapagkat araw-araw, marami kaming nakakahalubilo. Iba-iba, mayroon masama at mabuti, Panginoon. Lord God, tulungan niyo kami na sa buhay namin, always, Panginoon God, na ma-encounter namin lagi ang iyong presence, Panginoon. Upang itong pagpapatawad na ito ay lagi namin nagagawa, Panginoon. Maraming pong salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Okay. Tayo pong makakapunta. Itong book of Matthew, ina-address ko ito sa mga Hudyo o Jews. Okay? So, yung kausap dito ng Panginoon ay hindi mga Hindil. Hindi dito kausap ng Panginoon yung mga Amerikano. Hindi dito kausap ng Panginoon Jesus yung mga European yan, mga taga-Europa. Hindi po yung kausap niya dito. So, again, yung ating pinasa, yung audience dito ni Jesus ay ang Diyos. Ibig sabihin yung mga Hudyo, hindi Gentiles, wala nang iba siya kaharap dito, kundi ang audience na dito ay ang Hudyo. So, balik, sa panahon sa
sa kasalukuyan, ay masasabi natin ay kasama naman din tayo ngayon sa audience ng ating Panginoon sapagkat pinag-uusapan natin ito. Tama po? So, sinulat niya ito ay kanyang nagsulat nito ang kausap dito ng Panginoon ay wala kong iba kundi mga Hudyo. So, balit ito ngayon ay pangkalahatan na sapagkat kasama na tayo sa biyaya ng Panginoon. So, balit, hindi po talaga natin harap-harapan na naririnig yun, kundi sa pamagitan ng salita ay naging kabahagi na tayo. Umabot sa atin yung salita ng Panginoon. Sa maliwanag. Ngayon, sa Panginoon na habang siya nagsasalita dito, nasabi ay patawarin yung mga nagkasala sapagkat pag hindi po natin pinatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Kung kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, kapag ang isang tao ay hindi marunong magpatawad, wala talaga sa kanya si Kristo. Kaya yun. Maliwanag? At ito nga aking binasa mga kapatid, dito din po mga kapatid, itinuro ng Panginoon kung paano magdasal. Kung titignan nyo sa taas, andyan po yun, our Father. Diba sabi niya, na ganito kayong manalangin. Itinuro dito ng Panginoon yung pananalangin. Dito sa pananalangin, andun pa rin yung sinasabi na dapat tayo ay magpatawad. At pinakahuli po, andun pa rin yung pagpapatawad. Sa pananalangin sa Panginoon ay malaki pong bagay na sa paglapit natin sa Panginoon ay lagi kang nagpapatawad. Sapagkat ang kasalanan ay nagiging isang balakid sa atin sa Diyos. Tama, no? Kaya, in-address dito ng Panginoon, pag sa kanyang panalangin, hindi po nawala yung sinabi niyang ipagpatawad. Yung mga kasalanan. At dito, kailangan natin magpatawad lahat. At dito, mapapansin din po natin na marami pong nanalangin, nakatayo at nagpapaibabaw. Di ba? Na hindi naman doon talaga sa kanyang kalooban yung kanilang pananalangin. Pero dito mga kapatid na ating bibigyan ng pansin dito is yung pagpapatawad. Sapagkat yung sinasabi po na the advent or the coming of Jesus Christ ay kinakailangan mayroon po tayong pusong mapagpatawad. Hindi maganda sa isang tao na hindi marunong magpatawad. Bahagi po sa buhay ng Kristiyano sa ating lahat ay tayo nagpapatawad. Tama po? Minsan, ang ating kasamang si Pedro, yung alagad ng ating Panginoon, ay nagtanong dito sa kanya. At mamaya mabasahin natin yun. At before that, sabi dito, when we hide our sins, we experience mental, emotional, physical, and spiritual problems. But when we ask for forgiveness, we find great joy. Sabi po niya. So, kapag itinago natin ang ating mga kasalanan, no need to cover up wrongdoing in our life. Okay? Huwag na huwag tayo na maglilihim at magtatago ng kasalanan. Hindi talaga siya maganda. No need to cover up wrongdoing. Amen? Hindi po talaga yung maganda. Mabigat yun. Okay? And then sabi dito, na sa isip, emosyonal, physical, at spiritual. Ngunit kapag humingi tayo ng tawad, ay nasusumpukan natin ang malaking kagalakan. Ang kasalanan, ito yung naging problema sa atin. Okay? Yung mga bagay na pwede mo dapat ilabas, ay hindi natin nilalabas. Minsan ay ating sinisikreto. At yung mga bagay na yan ay lalong lumalalim at hindi ka nakapagpapatawad. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, lagi kayo magpatawad. Sapagkat pag hindi kayo magpatawad, hindi ko rin kayo patatawarin. Kahit anong bigat yung kasalanan, yung nagawa sa atin, kaibigan nyo o kayo ay nakakaramdam ng pagkakapisik sa kapwa, dahil yun ay nasaktan o kung kanino man, kapatid at kaibigan, huwag na huwag kayong magtatanim. Lagi kayong magpatawad. Useless yung Christmas. Useless yung advent of Jesus Christ or the coming of Jesus Christ kung wala ka namang pagpapatawad. Kailangan naroon lagi. Totoo. Aminin natin at sa hindi, napakasakit yun. Kasi nasaktan ka eh. Kasabi ka ni Brother Ludili,
Mabigat, di ba? Hindi maganda yun. Yung iniimikan mo pa, tapos hindi ka iniimikan, bumibigat din yung kalooban. Bakit kayo nag-iisip ka? Di ba? Kaya ang Panginoon, lahat tayo dito po ay nagsabi siya sa mga Hudyo nung siya ay nasa bundok. Kinausap niya yung mga Hudyo na dapat kayo ay magpatawad. Diba? Kung mayroon mang nagkasala, kung mayroon kang naalala na mayroon kang nagawa ng kasalanan, iiwan mo muna yung handog mo, balikan mo, makipag-reconcile ka. Sabi ng Panginoon. Marami pong pinanggit po dito ang Panginoon habang siya po yung nagsasalita doon sa mundo. Pinayan niya po ito sa lahat ng mga Hudyo na naroroon at kasama na tayo ngayon. Tama ho? Okay, sabi dito, samahan niyo ako sa aklat ng Matthew, chapter 18. Buksan po ninyo yan. Ito ay may katanungan dito si Pedro. Ang sabi ni Pedro, lumapit doon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan ko pong patatawaran ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin, baka pinubuhan? Si Pedro, mismo siya, nakaranas po siya sa kanyang sarili na mga taong nasa paligid niya na laging nagkakamali at nagkakasala sa kanya. Kaya nagtanong siya, pero ang sinabi ni Pedro, makapito po ba? Sabi ni Pedro. Sumagot yung Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Ano po yung sagot? Ha? I tell you not as many as 7. Jesus said to him, but 70 times 7. Ang maliwanag po diyan, walang hanggang pagpapatawad habang ito ay nabubuhay. Pastor, may klase ba dapat akong ipapatawad? Walang klase-klase. Kapag nagkasala sa maliit o sa malaki, magpatawad ka. Wala po ditong in-specific na sabi, papatawarin mo ba itong pumatay o hindi? Ang sinabi ng Panginoon generally ay sinasabi niya ay magpatawad. Kaya po ba yung ating binasa? Walang sinabi niya yung nagkakaw, yun yung patawarin mo. Pero ito, huwag mo na ito. Wala pong ganun, binati ko yung wala pong ganun. Generally, mga kapatid, lahat ay dapat magpatawad. Ano man yung kasalanan, ano man yung ginawa, ilan ulit man yun. Kaya sabi ni Pedro, yung paulit-ulit ang kasala sa akin, baka pwede po ba? Sumagot na pang hindi. Kundi 79. So habang ikaw ay nabubuhay, hindi po mawawala yung mga taong nagkakamali, nagkakasala. Kaya huwag kang magsasawa, magpatawad. Yun yung sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, may talinghaga ang Panginoon kay Pedro. Anong sinabi po? Mayroong isang hari. Anong sinabi dito, mga kapatid? Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, pinasya ng isang hari na pabayarin ang kanyang lingkod na may utang sa kanya. Magkano yung utang niya? When he began to settle accounts, what who owed 10,000 talents was brought before him. Sa Tagalog, ilan? 10? Hindi ka yung 10,000 talents po yan. Pero yung equivalent po niyan is what? Ilan zero meron? 6? O ilan na yan? 1 million. Yan po yung equivalent po ng 10,000 talents. So 1 million po yan. Ang utang niya, 10 talents, sa yung halaga po niya dito sa Tagalog is 1 million. Katulad yung paghahari. Sabi dito, dahil sa siya ay walang ibayad, inuutos ng hari na ipagpili siya sa kanyang asawa at mga anak at lahat ng kanilang upang makabayad. Nanikluhod ang tao ito. Sa makatuwid, siya ay lumapit ng pag-aawa. Kung maaari lang po, ay bigyan niyo ako ng panahon para masipin ko yung account na mayroon ako sa inyong na kompromiso. Ay kailangan ko po yan bayaran, sabi niya. So nakiusap po siya sa hari. So ano ang nangyari? Siya ay
pinatawad yung may utang na 10 milyon. Praise God. Tama? Okay. And then sabi nito, ngunit pagkaalis niya noon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa, lingkod na may utang na 500. So, itong 1 million na may utang, umalis. Nung pag-alis niya, naglakad siya. Nang habang naglalakad po siya, ay nakasalubong niya yung isang tao may utang sa kanya. Magkano yung utang sa kanya? 500 piso yung utang. Kung iisipin po ninyo, mas malaki yung utang niya dito sa may utang sa kanya. Tama po? Sapagkat ang utang ng Diyos hari is 1 million, samantala itong nakasalubong niya na may utang sa kanya ay 500 lamang. Anong ginawa niya? Sinakay. Oh, di ba? Sinakay. Oh. Walang awa na. Walang hapas na ginawa niya ng kalupitan. Pinakulong. Hanggang yun ay babayaran. Ganun po kasaklap. Minsan alam niyo yung mga Kristiyano at tao, hindi na mabilis makalimot sa ginawa ng Diyos. Tama po ba? Minsan isipin nyo, maging ako minsan, ay pinatawag pala ako ng Panginoon. Diba? So kailangan ko na ako din ay dapat nagpapatawad. 1 million yung pinatawad sa kanya, ang laki-laki po nun. Nung makasalubong niya po yung may utang sa kanya ay 500, hindi niya kayang patawarin. Minsan, manalangin tayo. Doon sa Santiago, minsan kasi yung tao na nanalangin ka, eh pag-alis mo sa salamin, hindi mo na alam kung ano yung itsura natin. Hindi natin minsan naaalala kung gaano kalaki yung kasalanan natin na pinatawad tayo ng Diyos. Kung ikukumpara natin sa ibang tao. Ang gusto lang kasi dito ng Panginoon, huwag naman ganon. Kung pinatawad kita sa malaki, iyaan maliit na yung utang sa iyo, 500 lamang, hindi mo kayang patawarin. Ikumpara mo dito sa pinatawad ko sa iyo, na habang naawa ako sa iyo, pinagbigyan kita. Di ba? Nag-uusap ka sa akin. Pero bakit itong 500 na ito, bakit gano'n na lamang, hindi mo siya pinatawad? Bakit hindi mo siya pinabigyan? Bakit hindi mo pinakinggan yung inain niya sa iyo? Minsan gano'n tayo, minsan mga tao. Madali tayo makalimot sa ginawa ng Diyos atin. May ginawa na sa iyo ang Panginoon. Ngayon, parang gusto mo, katulad niya, ginawa niya ng hindi maganda, di ba dapat hindi gano'n? Kaya dapat marunong ka rin magpatawad. Anong sinabi dito? Sabi dito, nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod, ang nangyari, sila'y labis na nagdaramdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. May nakakita. Yung kapwa niya, lingkod. Ano ang nangyari? Pumunta doon sa hari. Mayroon talaga na sinumbong kasi hindi talaga maganda yung ginawa. Kaya sinumbong niya ito. Sinumbong nila. Di sabi niya, kaya pinatawag siya ng hari. Ikaw na napakasama mo. Sabi niya, pinatawag kita ng utang mo sapagkat nagpakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Sabi niya, at sa galit ng hari, siya ipinabilang ko hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng iyong kapatid. Tulad ng binasa natin dito sa prayers. Di ba? Kaya kapag ang isang tao hindi siya marunong magpatawad, hindi rin siya patatawarin ng Panginoon. At kapag ang tao hindi marunong magpatawad, hindi niya kilala ang Diyos. Wala sa kanya ang Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon ay nasa tao, marunong siyang magpatawad. Ganun lang po kasi pinintindihin po yung tao na yun. Kung siya ay maka-Diyos, hindi. Ang maka-Diyos, marunong magpatawad. Ang hindi maka-Diyos, hindi nagpapatawad. Kaya kung tayo mayroong mga hindi pa pinapatawad, mula nang kayo isinilang, at hanggang ngayon hindi ko pa nagpapatawad, patawarin nyo na. Di ba? Patawarin nyo na yun. Ang haba na ng panahon na nakalipas, dinadala mo pa.
tuloy, tuwing Pasko, pag naalala mo, hindi ka nagiging masaya. Hindi ka nag-enjoy sapagkat mayroon kang hindi pinapatawad. Di ba dapat masaya siya dahil nahabag sa kanya? Pero tingnan niyo po mga kapatid, kung totoo na napatawad, kung totoong tinanggap niya yung patawad sa kanya ng hari, di sana ay naramdaman niyo doon sa may utang sa kanya eh. Pero hindi, pinaramdam niya yung galit doon sa kanya eh. Para ayaw siyang pasingin. Di ba? So, sa bawat isa sa atin, katulad dito, yung Spirit of Christmas, o yung diwa ng Christmas, inaalala po natin, although na wala pong basihan kung kailan ba talaga isinilang ng Panginoon, ginagawa naman din natin ito is para maalala natin yung Panginoon. Tama po? Pero ang huwag natin kaliligtaan as a Christian ay matuto tayo magpatawad. Tama po? Apat na bagay ang ating pag-usapan. Sabi dito, why do we need to forgive? Bakit kailangan natin magpatawad? Number one, bakit kailangan talaga natin magpatawad kay Jonah? Halimbawa, si Jonah, sabi ko sa kanya, kasi ngayon talagang prosecute siya mag-attend. Dati, ang buhay niya ay hindi maganda. Pero nung nag-Bible study kami kay Carmelina, sabi ko, ganun talaga. Di ba? May pagkakataon talaga na binago ka at ngayon, ikaw naman yung nagagalayin sa iba para mabago. Ganun ng iba, pinapanalangin gano'n, nagagalit na din sa iyo. Dahil hindi ka nababago. Pero pagdating ng araw, makita niyo, tingnan niyo nangyari. Palakpakan natin yung buhay kay Sister Jonah kasi siya ay pinagawa sa akin. Okay? So, hindi ko nakikita yung buhay niya, basta binago siya. Okay? So, ito mga kapatid, sabi niya, why do we need to forgive? Bakit ang Panginoon nagsabi na magpatawad tayo? Doon sa binasa natin sa Matthew. Bakit kailangan yun? Okay, number one mga kapatid, we need to forgive because this is a commandment of the Word of God. Kapag hindi ka nagpatawad, ano yung pagiging Kristyano? Hindi ka sumusunod. Di ba? So kung ikaw ay Kristyano, alam mo na ito ay utos. Tama po? Hindi ito utos ng tao. Tama po ba? Ginagawa mo yung magpatawad kasi utos yan eh. Pero pag hindi mo ginagawa yan, hindi ka sumusunod sa utos. Hindi mo siya kinikilala. Alam niyo, ang dami na yung mga ibig Christian. Alam na nila magsimba, pero yung magpatawad, hindi sila nagpapatawad. Alam na nila sila yung Christian, pero hindi siya marunong magpatawad. May Christian ba hindi nagpapatawad? Sana maintindihan natin ay yung ating katayuan bilang Kristiyano. Sa pagbabasa ng Biblia ay hindi lang magbabasa, kundi may kasamang pag-unawa. Pag sinabi po, patawarin niyo ang mga nagkasala sa inyo. Pag sinabi po, utos po yun. At kung hindi niyo patatawarin, may konsekwensya yun. Hindi rin kayo patatawarin. So maliwanag na sinalitan ng words of God o sinalitan ng Panginoon na magpatawad, utos. So kailangan dapat natin ito gawin kahit ano pa yung ginawa sa atin, kailangan mo magpatawad. Kung ikukumpara mo naman sa ginawa sa Panginoon. Na lahat ng itong sanlibutan, lahat ng kasalanan, kinuha niya. Pero bakit natuto siya magpatawad? Ito mga kapatid, kahit nasa bigitan ng kamatayan ng Panginoon, pero nagpapatawad pa rin siya. May naligtas pa nga po eh. Saan niyo po yun napanood? Saan niyo po yun nabasa sa Biblia? Nung siya ay nasa ano? Saan siya nung panahon nun? Na nagpatawad? Sa Bible? Nung siya ay nasa krus. Naalala niyo? Nung nasa krus pa po, anong sinabi niya? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ang mga tao hindi nagpapatawad ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Meron po ba? Kaya kapag ikaw ay marunong magpatawad, alam mo yung ginagawa mo. Dapat alam natin kung ano ang mayroon tayo ngayon.
pa man yung mga tao, sabi ng Panginoon Jesus, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kaya yung mga taong hindi marunong magpatawad, hindi talaga nila alam ang ating Panginoon. Hindi nila alam yung pagpapatawad. Hindi nila kilala ang ating Diyos. So, clear po yun? Kaya kung sino man siya ngayon, sabihin, Pastor, wag po muna sa ano na po, sa 2025 na. Tama, verse ito? Ay, Pastor, pwede po ba mamaya kausapin kita? Pwede po ba akong patawad sa February? Wala po ang kayong mabasa na kondisyon dito. Wala pong kondisyon. Kundi sa oras na nagkasala, asawa ni Sister Chuna, patawarin niya. Para na, parang pamorto kay brother Mike. Okay, hindi. Dapat na yung pagkakuntuan din kasi kami. Okay po. So ganun yung dito mga kapatid. Diba? So, ikaw ay pag-unawa kung ikaw ay marunong magpatawad. Pag hindi ka marunong magpatawad, mapatawarin siya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi mo alam yan. Kristiyano ka na, hindi mo pa alam yung ginagawa mo. Hindi po ba? So, ano dito mga kapatid? Sabi dyan, kailangan natin magpatawad dahil ito ang utos ng salita ng Diyos. At sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nagsabi po nung nagsasalita po ng walang iba kundi si Kristo. So, dalawang bagay. When we do not have a forgiving heart, we will feel the weakening of our faith. Sobrang napakahina ng iyong pananampalataya. At wala kang natagang pananampalataya. Mararamdaman mo, kapatid, kung ikaw ay hindi nagpapatawad, yung kahinaan. Diba? Kahinaan ng iyong pananampalataya, wala na talaga. Kasi kung ikaw ay mayroong pananampalataya, ay dapat ikaw ay marunong magpatawad. Pangalawa, sabi niya sa pangalawa, letter B, when our hearts are close to forgiveness, we bear the weight of our lives. Yung bigat. Tingnan niyo yung mga tao na hindi marunong magpatawad. Andun yung bigat ng kanilang mga buhay. Ang bigat ng kanilang mga puso. Ang bigat maglakad. Habang ang tao ay hindi marunong magpatawad, yung kanyang bagahe ay sobrang mabigat. Kahit wala siyang dinadala literally na mabigat sa kanyang pinapasan, pero sobrang dinadakukan yung kanyang puso sapagkat hindi siya marunong magpatawad. Andun yung bigat niya. Ang hindi marunong magpatawad, mararanasan mo yung bigat at yung kahinaan ng pananampalataya. Tama po? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, we need to forgive because it will strengthen our relationship with God. Bakit inuutos po yun? Upang mapalakas yung ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kapag hindi ka nagpapatawad, mga kapatid, hindi po makabubuti yung sa iyo. Nangangahulugan, walang kaugnayan sa Kanya. Sapagkat ang sino mong may kaugnayan sa Diyos ay dapat ikaw ay nagpapatawad. Ang walang kaugnayan sa Kanya ay hindi nagpapatawad. Hindi ka magiging malakas kung hindi ka nagpapatawad sa Virgil. Tama? Malungkot ka. Pagpunta mo ng simbahan, hindi mo alam nakatulala ka. Tama, di ba? Kasi mabigat. Lagi niyong nag-iisip. Pastor, kailan ko ba siya papatawarin? Mamaya, pag uwi, patawarin mo na. Kung nag-away kayo ng anak nyo, nag-away kayo ng asawa nyo, nag-away kayo ng kaibigan nyo, nag-away kayo ng kapitbahay nyo, patawarin nyo. Pag uwi nyo mamaya, patawarin nyo na. Kahit dito pa nga lang, patawarin nyo na yun. Tama, Sister Carmelina? O, Sister Carmelina, kaya lagi ang blooming, lagi napapatawad. Diba? Ang tao lagi napapatawad, lagi masaya. Ang tagal tumanda. Tama, brother Dave? Ang tagal, di ba? Yung ilang taon ka na, Sister Zara? Ilang taon pa yun? 52? O, tingnan nyo. Akala ko 51 pa lang yan.
Hindi pagbasayahin, huwag niyong alalahanin yung bawat mga nangyayari. Ang importante lang lagi ka nagpapatawad. Kasi hindi ko na yung mapipigilan eh. Diba? The best way po na lang sa mga nangyayari, magtahimik ka na lang. Huwag ka na magsalita kasi pag magsalita ka, marami kong magagawang kasalanan. Bayaan nyo na lang. Kasi yung pangyayari yan eh. Di ba? Ang importante lang doon, lagi lang, nagpapatawad. Parang lagi lang masaya yung buhay. Yung iba, na gumagawa sa'yo, ang saya-saya, ikaw ngayon, dinadalugan, kung tuloy ngayon, nag-ihinga. Ikaw ngayon tuloy, hindi na malakas. Yung gumawa sa'yo ng mali, nag-i-enjoy kung saan yung ginagawa. Pero ikaw ngayon, talagang parang tinuturukan yung puso mo. Di ba dapat hindi ganun? Isa sa nagpapatanda, yung bigat. Ano po? Isa dito, mga kapatid, para gusto natin na magsilakas, maging bukas tayo lagi. Sabi niya, when do not have a forgiving heart, we will feel the weakening of our faith. Then, sabi niya, ito yung binasa ko kanina. Ay, ito. May mali ako sa una. Sa una, we need to forgive because this is a commandment of the Word of God. Letter A. Those who do not know how to forgive do not listen to Jesus and the Word of God. Letter B. Those who have a strong relationship with God, listen and have understanding. And third is, sa ating pangalawa, when we do not have a forgiving heart, we will feel the weakening of our faith. When our hearts are close to forgiveness, we feel the weight of our lives. Okay? Kaya, kung tayong lahat ay laging mapagpatawad, isang napakagandang bitamina sa buhay natin yun. Ibig po ba? So, lagi tayong nakatawa. Ang tawa ay isang magandang gamot sa ating mga sarili. Biblically, yun naman na yung sinabi doon. Laughter is the best medicine. Tama? Ang hindi nagpapatawa, hindi siya tumatawa. Kasi puno siya ng kanyang, dinadagugan yung kanyang puso. Diba? Number 3. So, apa ito? Number 3. We need to forgive because thinking about forgiveness is more about how it can change your life. Diba? Ito, isa. Pastor, paano po kung nagpatawad pa ako? Paano po kung hindi siya nagbago? Again, our point is forgiveness. Ang punto natin dito ay yung pagpapatawad. Hindi para baguhin yung isang tao. Ang punto ng pagpatawad, ito yung kanyang kausap ng Panginoon ay yung mga Hudyo. Ikaw, personal na kausap ka ng Panginoon. Ikaw yung gustong mabago ng Panginoon. Wala akong kinalaman kung kayo ay magtatanong sa akin ngayon, Pastor, kung papatawaran mo po yung aking kapatid at kasala sa akin, paano po kung hindi mo siya nagbago? Hindi po yung punto dito sa pagpapatawad. Ikaw ay dapat magpatawad. Tama po? Hindi yung punto dito. Ang punto, pinakapunto dito, ang tinutukoy dito ng Panginoon, ikaw at ako. Sabi niya, magpatawad kayo sapagkat patatawarin kayo ng Panginoon. Ikaw yung kinakausap. At ngayon, kung hindi ka magpapatawad, hindi rin kita patatawarin. Kayo mismo yung nag-uusap. Minsan kasi tayo, gusto natin magpatawad na may kondisyon kung magbabago ka. Ang punto natin dito ay magpatawad. Hindi dito usapin ay para baguhin mo siya dahil ikaw ay pinatawad. Hindi ganoon. Ang layo ng Panginoon dito ay ikaw. Naintindihan, no? Ikaw yung layo dito. Wala po doon kung pinatawad mo siya o hindi siya magbago, wala doon. Ikaw yung kinakausap ng Panginoon na magpatawad. Tama po, sabi niya, to clean up your life. And letter B is to help you change your life. Kung kaya sinabi ng Panginoon magpatawad ka, ay para linisin ka. Huwag mo na yung intindihin, yung sarili mo yung tingnan mo. Tama po? At gusto ng Panginoon na ikaw ay tulungan na mabago ang buhay mo. Walang problema. Kung pinatawad mo siya at hindi siya nagbago, wala naman. Usapin natin dito ay ikaw ay marunong magpatawad. Tama po?
Nag-aalangan tayo magbigay ng pagpapatawad kasi baka mamaya hindi siya magbago gano'n din. Hindi mo gano'n. Ikaw yung kausap ngayon ng Panginoon. Doon sa ating binasa kanina, kausap niya yung mga Hudyo at kausap tayo ngayon ng Panginoon. Ang iyong usapin, yung punto natin dito ay ikaw ay matuto. Magpatawad. At ikaw ngayon ay lilinisin ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, ang hindi marunong magpatawad ang daming dumi sa puso. Ang dumi, ang daming basura sa kanyang puso. Kaya tinuturuan ng Panginoon na magpatawad. Sabi dyan is to clean up your life. And letter B is to help to change your life. Para ikaw ay baguhin. Hindi para baguhin siya. Ang iyong layon is patawarin siya. Hindi para baguhin siya. Ikaw yung pinupuntos dito ng Panginoon. Maliwanag po? Kaya yung pinabagit dito ng Panginoon ay napakahalaga. Napakahalagang bagay sa bawat isa sa atin. Yan po yung pangatlo. Number 1, we need to forgive because this is a commandment of the Word of God. And the second, we need to forgive because it will strengthen our relationship with God. And the third, we need to forgive because thinking about forgiveness is more about how it can change your life. Wala ka doon, ang punto mo lang ay magpatawad. Hindi man siya magbago, ang importante ikaw ay nagpatawad. Hindi mo mababago yung isip niya. Hindi mo mababago yung puso niya. Hindi mo mababago yung kilos niya. Ang tingnan mo ay yung sarili mo kung napatawad mo siya. At ikaw ngayon ay malilinis. At ikaw ngayon ay tutulungan ng Diyos sa iyong buhay at papalitan ng bago. Tama po? Kaya kung gusto po natin malinis yung buhay natin, patuto kayong magpatawad. Ang hindi nagpapatawad, walang kalinisan. Andun, ang dami niyang karumihan sa kanyang puso kasi hindi siya marunong magpatawad. Amen? So, ang Pasko, mga kapatid, itong ating diwa ng Pasko ay napakahalaga yung pagpapatawad. Yung pagpunta dito ng ating Panginoon. Kasi pag wala kang pagpapatawad, a heart full of joy, wala yan. Sayang. Nakasulat lang yan dyan. Di po ba? Dapat hindi lang yung nakasulat yan, dapat nakasulat din po yan dito sa puso natin at ginagawa natin. Tama? Okay, pang-apat. Pangulit mga kapatid. Pang-apat. We have to forgive because if we don't forgive, God won't forgive us either. Kailangan mo talaga magpatawad. Sapagkat kung hindi ka magpatawad, hindi ka talaga magpatawarin ng Diyos. Tulad ng pinigto natin kanina, doon sa hari, 10 million nagmakaawa at pinatawad siya ng hari. Sabi, katulad nito ang pagkahari ng Diyos. Diba? Nung lumapit siya, nag-iusap siya doon sa hari, nagmakaawa at siya naman ay kinahabagan ng hari. At siya ay pinatawad, binigyan ang kanyang pag-usap. Subalit, ang tao ito ng pagbalik ay nakasalubong niya, yung may utang sa kanya na 500 na tila nakalimutan yung ginawa ng hari sa kanya. Ano nangyari? Sinunggaban niya, sinakal niya, pinakulong niya. At nang malaman ng kanyang mga kasama, isinumbong tuloy siya doon sa hari kung gaano siya karumi, kung gaano siya kalupit na tao. Ito yung isang problema sa loob ng simbahan. Sa loob ng simbahan, nagiginig tayo. Ang tanong dito ngayon yung paglabas natin. Kung magagawa mo yun o hindi. Kasi nung kaharap niya po yung hari, nung umalis na po siya, iba po yung kondisyon ng isip niya. Iba na po yung galawan. Ito kapatid, sa pagsasamba natin, kung ano yung naririnig natin, subukan yung to exercise, to practice, doon sa ating napakinggan. Kasi ito nung kaharap, bigla siya nawala sa sarili, hindi niya na alam na pinatawad siya. Hindi niya alam na siya ay kinawaan. Pero nung pagharap na sa ibang tao, hindi na. Sana sa pag-alis natin sa oras na ito dito sa simbahan, sa ating mga pinakinggan, at sa pag-uwi natin kung mayroon man tayong naging hindi magandang relasyon, magpatawad kayo at magpatawad ako. Yan yung pinakamagandang bagay. Tama po?
Letter A, mga kapatid, benefits of forgiveness. Ano ba yung benepisyo? Bakit ba talaga ito inaalok ng Diyos ng pagpapatawad? Ano yung mayroon? Ano yung magiging sitwasyon kung ako ay magpapatawad? Ano yung benepisyo ko dito? Number 1, essential for healthy relationship. Kinakailangan po natin ito sa malusog na ating pagkikipag-ugnayan sa Panginoon at sa ating Ama. Mahalaga siya. Di ba? Ito yung benepisyo niya, mga kapatid. Ay mahalaga ito para sa ating kalusugan sa pagkikipagrelasyon natin. Yung healthy, maayos na pagsalamuha sa tao. Pag ang isang tao ay hindi healthy, ang pagkikipagrelasyon, wala mong kakagusto sa'yo. Kasi hindi healthy pagkikipagrelasyon ng tao. Eh wala mong kakagusto. Kaya pag ikaw ay isang tao ng magpatawad, ito kailangan natin essential for healthy relationship. Kinakailangan po natin ito sa maayos at magandang relasyon sa bawat isa. Tama po? Kaya ito yung benepisyo nito. Mapapalakas ka. Magiging maganda ang iyong pakikipag-ugnayan sa tao at lalo na sa ating Panginoon. Tama po? Huwag kayong maging salbahe. No. So, pangalawa, when you forgive, you experience joy. When you refuse to admit your mistake, you suffer. Both, mga kapatid, sa pinatawad o doon sa magpapatawad. Tama po ba? Simple lang yun, mga kapatid, di ba? Ang ganda nga doon sa iba, yung mahilig mag-sorry, ay sorry po. Ina-admit nila na may mistake. Di ba? So pag na-admit, nawawala sila doon na parang dinadaguan yung damdamin eh. Nawawala yun kasi nakakalaya nga eh. Yung taong ganon, gusto niya nawala lang siya. Yung gusto niya, masaya lang siya eh. Hindi siya nagsasabi. Pero yung mga tao na hindi nagpapatawad ako, ang bigat, sabi ko sa inyo kanina, talagang parang ilang kilo yung dala-dala niya lagi sa araw-araw ng kanyang buhay. Isipin niyo kung ilang kilo yan, ayaw mo pang pinawad. Yan yung nagpapabigat. Habang ikaw ay naglalakad, bigat ng bigat yun eh. Di ba? Kaya sabi dito, when you forgive, you experience joy. Mararanasan niyo talaga yun. Kapag naibigay mo talaga na nakausap mo yung tao, kinasasamaan mo ng loob mo na, brother Dave. Nung nakasalubong mo yung kinawayan mo, tapos nakasalubong mo ulit. Anong ginagawa pala ninyo? Pagaliwa, kinawayan na ninyo. Hindi pa rin kayo kinawayan. Ano ginagawa niyo ulit? Kinakawayan niyo ulit? Asyong gantihan, ano? Kapag pinato ka ng tinapa, patayin mo ng garapon? Ganun ba yung... Ay, hindi na mo na ako niya binabati. Huwag ko na siyang patigin. Ito lang tama na. Si Maxine, bulis kayo, bumuli kami ng ulam nyo sa tatlo. Kaya tulad tayo ate. Bili tayo kasi dapat kami natin lang dapat tayo paano tayo. Okay. May nakita siya dito, sa loob, tinawanan daw ako, hindi ko naman nakita, hindi ko tinawanan. Pero mama, tinawanan ka doon, no? Sabi yung anak doon sa taas, hindi ko tinawanan. Sabi ko, patay tayo. Nakonsensya tuloy ako. Gano'n, bili na ka, babalik kami doon. Pagbalik namin, nakasalubog ulit namin. Nakita ko na tinawanan ko. Di, natanggal yung kanya, natanggal yung kanya, bakit sa akin yun? Di ba nag-iisip ka na mga gano'n? Oh. Ngayon pala, nalaman ko sa inyo, pag kinawayan ninyo, pag bumalik, ayaw nyo ng kawayan. Huwag gano'n, di ba? So, bumalik ulit siya. Nung pag tinawanan ko siya, tinanong ko pa siya kung siya bumili. Para mawala, yung bagay na kung ano man yung iniisip. Kasi gano'n yung tao, di ba? Ang tao kasi pag hindi kami karmo ng ulit, parang may galing sa iyo eh. Di ba? Kaya, again, isang magandang bagay po, huwag natin sabihin na gano'n. Batiin nyo pa rin, although na masakit, batiin pa rin. Lagi lang magpapatawag ko, hindi, okay lang, basta ikaw masaya, basta binatin kita. Diba? Kung hindi mo ako mabatiin, babatiin pa rin kita. Kung hindi mo ako mabatiin, masaya pa rin ako. Diba? Okay pa rin yun. Kung hindi ka pansinin, okay lang yun. Masaya ka pa rin. Hindi ka affected kung ano yung ginawa sa'yo. Dahil ikaw ay tao, mapagpatawad, at pag nagpapatawad, laging masaya. Tama? Okay. So, dito mga kapatid, pangatlo,
it is important to forgive for your own sake so that bitterness does not take root in your life. So, napakahalaga sa kapakanan natin yung marunong tayong magpatawad upang mawalan po ng buwang na umugat yung kapaitan sa ating mga puso. Ano ba yung ibang Tagalog sa kapaitan? Ano ba yung kapaitan sa ibang Tagalog? Kapaitan. Papaitan. Kapaitan, yung sama ng loob. Di ba? Bitterness. So ito yung sinasabi dito na huwag na natin hayaan pa yung binabanggit dito na para sa ating kapakanan naman din. Kasi kung hindi natin yung gagawin, uugat siya sa puso natin. Huwag ano. At babalikan natin, tayo naman din yung magsasuffer nun Huwag na natin, ito yung benepisyo na kung bakit lagi tayo nagpapatawad. Huwag natin hayaan, siya yung makugat pa sa atin. Para sa iyo kapakanan naman din yun. Tama po? Okay, pang-apat, forgiveness shows us God's power and mercy and lead us to respect Him in a living way. May Tagalog po yan dyan. Ay, wala. Hindi nila. Sabi dyan, ang pagpapatawad ay nagpapakita sa atin ng kapangyarihan at awa ng Diyos at umaakay sa atin na igalang siya sa mas malalim na paraan. Tingnan niyo po mga kapatid. Diba? Pag ginagawa mo yun, yan yung benepisyo Pero kapag ikaw ay hindi nagpapatawad, hindi mo siya kinikilala Mababaw. Kaya kung ikaw ay marunong magpatawad, malalim yung iyong pag-iisip Malalim yung pagkakakilala mo. Ano yung espiritu mo sa Diyos? Yung mga tao walang espiritu, hindi marunong magpatawad. Diba? Kasi kung may espiritu sila, matuto sila magpatawad. Di po ba? Yan Sabi dyan, ang pagpapatawad ay nagpapakita sa atin ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Tulad na nabasa natin kanina. At umaakay sa atin na igalang siya sa mas malalim na paraan. Ano ba? Hindi nyo ba alam yung pagpapatawad? Yung kalaliman mo yun? Na kahit nasasaktan ka na, pero makikita nyo mga kapatid na mas malalim Di ba? Pag mas malalim yung kaugnayan mo kahit anong bigat at sakit nakikita mo yung pag-espiritu mo sa Panginoon. Inaakay ka noon sa isang bagay na yun. Di ba? Kaya, isang magandang buhay sa atin, yung gayahin mo sa Jesus Cristo. Na kahit anong bigat, nakakaya niyang patawarin yung tao. Kaya kasi yung tao, puro tayo paghihiganti. Pag ginawa ka ng masama, gusto naman din gawan mo ng masama. Dapat hindi ganon. Ginawa ka na nga gagayahin mo pa. Masakit na nga, gagayahin mo pa. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kaya, ito yung kagandahan na pinapaalala sa atin ng Panginoong advent of Jesus Christ. The coming of Jesus Christ. Na pinapaalala sa atin na ang aking pagparito ay kayo ay magpatawad. Kung paano ko kayo pinatawad, magpatawad naman din kayo. Di ba kayo nagpatawad, mapupuno na yung saya, yung puso natin. Hindi ka magiging masaya pag wala pong pagpapatawad. Diba? At sabi dito, mga kapatid, sa ating pagtatapos, apat na bagay. Okay? So sa ating pagtatapos, apat na bagay. Forgive, because God has forgiven you too. So, magpatawad ka sapagkat pinatawad ka rin ng Panginoon. Okay? Pangalawa, forgive, because if you don't forgive, it will come back to you. Tama? Kaya, ito yung dapat maging aware tayo. Sabi niya, forgive, because if you don't forgive, it will come back to you. Parang yung bato na pinatapon mo tapos bumalik sa iyo. Kaya matuto tayo magpatawad. 3, forgive many times because you will also experience joy many times. Bakit nasabi natin many times? Walang hanggang, walang katapusan ang sinabi ng Panginoon. Ang sagot niya, 70 times. Hindi, makapito kundi 70 times. Kapag ikaw forgive many times because you will also experience joy many times.
And the fourth is, forgive because God's presence will be felt. Masasabi mo, andito sa akin ang Panginoon. Pero kailangan, sa hindi na pagpatawad, hindi niya mararanasan na sabi, parang nandito sa akin ang Diyos. Hindi niya yung mararanasan sapagkat hindi siya marunong magpatawad. Pero sa mga nagpapatawad, parang narito sa akin, parang nakita ko na ang Panginoon. Kasi marunong ka magpatawad. Ikikwento ko sa inyo mga kapatid kung ano yung naranasan ng kapatid natin sa karakter ng Biblia. Nang dahil sa kanyang pagpapatawad, para nakita niya ang Diyos. Kasi sa totoo, ang mga taong walang pagpapatawad, hindi talaga nila nakikita ang Diyos. Pero sa mga taong nagpapatawad, masasabi niya, parang nakita ko ng Diyos. Ay, yung joy, nararamdaman mo na. Nawala kang bigla ng bagay sa buhay mo. Kaya, nasabi mo ngayon, parang nakita ko ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko ikwento sa inyo sa pagtatapos na ito ay walang iba kundi si Chico ng Isaw. Yung kanilang pagbabalik at pagkikita. But before that, basahin muna natin sa aklat ng Ephesians 4:32, let all bitterness, wrath, and anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Ha? Yan yung sinabi po ni Paul. Si Paul naman po yung nagsabi noon. Okay? Doon sa panahon, si Jesus, and then kasama po si Pedro na nagtanong, and then doon sa Ephesians, ang sasalita po dyan, ay walang iba kundi si Paul. At nagsabi siya, tanggalin niyo na yung mga galit bukod sa inyong mga puso, yung mga masasamang pagsalita sa kapwa. Magpatawad kayo dahil ang Diyos ay pinatawad naman din kayo. Tama? Sa tao, pag nagagalit, maraming mga evil na lumalabas sa ating mga tongues. Diba? Nagsasalita tayo ng hindi magaganda lamang sa isang tao. Nagtikwento ka sa ibang tao ng masama at masama siya, nagganito siya. Sabi, tigilan niyo na yan. Tanggalin niyo na yan. Matuto kayo magpatawad. Tama po? So, tatapusin natin po itong ating pinag-aralan. Puro patawad. Tama po? Kasi kailangan talaga natin magpatawad. Ang dami nagsisimba sa loob ng simbahan, nag-worship pero hindi marunong magpatawad. Nakakalungkot, ano po? Ang dami nagsisimba, pero ang dami kaaway pag-uwi. Ang dami nagsisimba, pero hindi marunong magpatawad. Dahil hindi nila naiintindihan yung salita ng Panginoon. Hindi nila sinusunod yung utos. Walang pagrespeto sa salita ng Diyos, kaya hindi marunong magpatawad. Ito mga kapatid, sa panahon po ni Isaw at sa kanilo. Genesis chapter 33. Puntahan po ninyo. Alam naman po ninyo, yung dalawa ay nagkaroon po ng matinding problema. Sa panahon ni Isaac, at sa panahon po ng kanyang nanay, ng kanyang nanay. Di ba? Na sa panahon na noon, ay nagkaroon po ng problema itong dalawang ito. Si Jacob at saka si Esau. Okay? So, kinuha ni Jacob yung pagkapangalan. Kasi ipinagpalit lang naman ni Isaac, wala siyang pakialam. Basta sa isang mangkok lang na pagkain, kasi gutom na siya, binigay niya. And then yung pangalawa, na natanggal kay Esau, ay yung bendisyon na dapat ibibigay kay Esau, pero napunta po kay Jacob sa pamagitan ng paginin lang. Si Jacob, hindi po siya mabalahibo. Samantala si Esau ay mabalahibo. Nilin lang po nila yun sa tulong ng kanyang nanay. Nagkagay sila at inilagay po dito yung mga mabalahibo, samantala inutusan niya pa lang si Esau na mangaso, pero ang bilis na nakaluto. At tinanong siya, ikaw ba ito, Esau? Sabi niya, ako po ito. Nilin lang. At doon nagmula po noon, doon yung matinding away na nila. Tinangkaanan ni Esau, napatayin si Jacob. Nabalitaan ng nanay. Sabi, umalis ka na muna dito.
pumunta ka na lang muna nung kay Tiyo mo laban. Doon ka na muna manirahan. Kasi ayaw ko sa inyong dalawa ay mayroong mapatay o yung may mapaslang sa inyo. Ayaw ko yung makita ko kayo maghihirap yung aking puso. Sabi ng kanilang nanay. So sa matinding salita, si Esau at si Jacob ay nagkamaroon po sila ng away. Nagkahiwalay po sila ng matagal na panahon. How many times po nag-serve si Jacob kay tiyo niya Laban nung kanyang gusto mapangasawa si Raquel is 7 years. Subalit, nalin lang siya sapagkat yung gustong sa lugar nila ay hindi pwedeng mauna na mag-asawa ang bunso sa panganay. Kaya ang dapat panganay muna. So, ibinigay ni Laban yung kanyang isa na si Leah. So, hindi nakuha yun. Sinabi ko ni si Leah. So, another 7 years para mapaglingkuran hanggang sa makuha niya si Raquel. Then, after nun, another 6 years, sa kanya naman paglilingkod sa pastulan ng kanyang Laban. Pero sa kabila ng lahat ng yung tinatanda niyo lagi ito, sa bawat problema sa inalisan ninyo, babalik kayo ng problema. Dala-dala po ninyo yung ginawa ninyong problema. Hindi siya kailanman mawawala sa iyo. Unless, nabalikan nyo ito and to admit your mistakes. Tama po? Hanggat hindi ninyo inaako po yun, mananatili yan sa iyo. Umalis po yung dalawa. Parehas po silang may sama ng kalooban. Pero sa kabilang banda ay pinapala po sila. Pero mayroong gumugulo. Kahit ano pa yung laki na makuha ng bawat isa, mayroon silang problema. Hindi sila mag-i-enjoy. Kahit sabihin natin mayroon ka nang nakuha ng marami. Even Esau at Jacob. Pero hindi nila makakalimutan at hindi nila makakalimutan in how many years yung mistake, yung ginawa ng bawat isa. Lagi bumabagabag kay Jacob na mayroon akong kasalanan sa aking kapatid. Kahit marami na po siyang tuba, mayaman na po siya Jacob, hindi nawawala na mayroon siyang nasa kasaan. Kaya kayo mga kapatid, at ako mga kapatid, the best way mga kapatid as a Christian, kinakailangan mong pagpatawad. Umalis ka man o hindi man, dapat lagi ka ng papatawad. Kasi sa lahat ng umaalis sa lahat, kapag hindi mo isipin yung problema mo na yan, mananatili yan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Ito yung pinakamagandang paraan ni Jacob at Esau. Sino po mga kapatid? Si Esau at saka si Jacob. Sabi ni Jacob, aalis na kami. Gusto niya to make again Esau. Gusto kong makita yung aking kapatid. Magka-reunion ulit sila. Pero hindi nawawala yung kanyang pangamba. Sapagkat mayroong banta sa buhay niya, yung kanyang kapatid na papatayin siya. Yung binasa natin kanina, si Jesus ay nagturo ng panalangin. Wala pong ibang ginawa po si Jacob, kundi nagdasal siya. Panginoon, tulungan niyo po ako kasi gusto ko talaga na makita yung aking kapatid. Ang ganda dito ba? Sana ganun tayo. Binabalik ka natin yung problema at inaayos natin yun at bago magpatuloy. Kaya hindi, sabi doon, nanalangin siya hanggang sa manalangin po siya nagpagbuno pa siya sa anghel ng Diyos. Hanggang sa magdalapit habang maliliwanag na, hindi pa magabi. Kaya binalian na lang po si Jacob. Kaya nagiging kasi ako. Okay, so, ang ating main point dito mga kapatid is kung paano ba sila nag-reconciliation, paano ba sila nagpatawad. Nang pagdating doon, sabi niya, mas mabuti pa pag dalawahin pangkat ito. Kasi hindi siya nakakasiguro kung papatayin pa siya ng kanyang kapatid. Pero yung kanya, pinaka-ubod ng kanyang puso, gusto niya talaga pumunta sa kanyang kapatid. At handa siya na mapatawad ba? Mapatawad. So, ganun yung kanyang step na ginawa. Kaya kung kayo, wala naman talaga paraan yung iba na gumawa ng kapag para magpatawad, kayo yung gumawa. Kaya gumawa siya ng paraan, sige, pinaghati niya,
David yung kanyang mga anak, gano'n. Basahin niyo na lang ha, shortcut ko lang ito sa chapter 33. So sa pagkakataon na yun, ginawa po niya yun hanggang sa dumating sa madaling salita, hanggang sa nakita na sila ng Esau. Alam niyo po ba, yung maling akala niya ay napalitan po siya ng kakaiba. Yung iniisip niya na siya ay papatayin o ibang trato yung gagawin sa kanya ng Esau. Pero minsan doon tayo nagkakamali. Nag-iisip agad tayo, negative thinking kagad tayo eh. Nag-iisip tayo, baka ganito yung mangyari sa akin, hindi nga pantay or ako ng ganito. Pero nagkamali po doon siya. Sa kabila ng kanyang iniisip na yon, nung pumunta po siya doon, sabay takbo si Esau at siya ay hinagkan. Di ba? Nag-aalaman tayo kasi pag ano sa pagpapatawad natin. Kung inyong papansinin doon, ay hinagkan niya po doon. Okay? Nag-iyakan silang dalawa at humingi ng tawad si Jacob sa lahat ng mga pangyayari. Alam niyo yung pinakapaganda yung willing ka na para patawarin ng isang tao nag-commit sa iyo ng kasalanan. Tama po? Niyakap pa sila ng dalawa at tapos sabi ni Jacob, meron akong inanda para sa iyo. Hindi yan importante sa akin. Ang importante, yung pagpapatawad ng bawat isa. Hindi niya tinatanggap kung ano pa yung kayamanan ng inihanda ni Jacob. Ang importante para dito is yung kanilang pagpapatawad. Tama po ba? May mga bagay na mayroon dito sa mundo hindi talaga kailangan. May mga anumang laking mayroon ka, kayamanan, pinansyal, pero may mga banda hindi mo siya kailangan. Ito yung ugali po ng isa. Hindi ko na yan kailangan. Kung mayroon din ako kailangan niya, ay mabuksan muli yung puso niya sa kanyang kapatid. Gusto niyo ba buksan yung puso ninyo? It's time, today, right now, to open your heart. Ito yung maglilinis sa atin. At nung masabi po nun ni Jacob, nung nayakap na at sinabi ni Jacob, parang nakita ko na ang Diyos. Ano ba sa binasa natin? Andyan po yan. Sabi niya, parang nakita ko na ang Panginoon. Ganun kaganda ang pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad, doon mo mararanasan, doon mo ma-experience na ang Diyos ay kasama mo. Sa hindi nagpapatawad, hindi mo mararanasan na kasama mo ang Diyos. Ang mararanasan mo, bukod, galing, sakit, lahat yun. Tama? Ito mga kapatid, yung ating mensahe ngayon. Ang pagbabalik ng Panginoon, hindi niya kailangan yung yaman natin. Hindi niya kailangan kung anong mayroon ka ngayon. Ang kailangan ng Diyos, ikaw na marunong ka magpatawad. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo, Panginoon God, ang mga talata nito. Salamat sapagkat tinuruan niyo kami. Baging si Jacob at sa si Esau na ang pagpapatawad, pag ito ay na-release na namin, ay parang nakita na namin kayo, Panginoon. Na walang kapalit ito na halaga, hayop o kayamanan. Sapagkat walang po talagang maisusupli na halaga yung joy na aming naranasan kung kami ay nagpapatawad. Purihin kayo sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi na Amen. Maraming salamat. After po rin yung ating title is punta na tayo sa Hagay Month. Unahin muna natin yung title natin at yung third act yung Hagay Month.